Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat-dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Ma'am, baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank you for all yes. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay 25 centavos. So, yun yung childhood ko. Yes. 4 na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Yes. So, unfortunately ngayon, hirap na ang mga tao na bumili man lang ng 4 na pandesal. If at all, meron silang maibigay sa anak nila, isang piraso na pandesal. And we deserve better. The Philippines deserves better. The children deserves better. They need food prices. We need food prices to go down. We need the children to enjoy not just one piece of pandesal, but kung gusto ng bata na kumain ng 5 piraso, dapat nabibigyan ng oportunidad ang ating mga kabataan na mag-enjoy ng 5 piraso ng pandesal na affordable sa kanilang mga magulang. Ano daw ang favorite palaman niya sa pandesal? And do you have any stories from your father or your mother? And by the way, ma'am, one of the most humble customers namin dito, yung nanay ninyo bumili dito ho. Kaya, do you have any stories about pandesal? Anong palaman ninyo paborito, ma'am? Welcome, ma'am. Thank you. Speaking of pandesal, ano bang paboritong palaman ninyo sa pandesal? Ako, tatay ko nung ketchup eh. Oo, ketchup. Bisit ako sa tatay ko. Kasi hindi naman kagandahan ang buhay namin noon. Mahirap lang ang buhay namin. So ang tatay ko, loko-loko yung tatay ko eh. Yung UFC banana ketchup, hati niya sa gitna yung pandesal, lalagyan niya ng ketchup. Tapos ibabalot niya. Sabi niya, huwag mo na ipakita sa klase mo kung ano pa yung palaman. Kasi pag nakita nila yung ketchup, isipin nila hotdog yung palaman yan.
No, pero ketchup lang talaga yung palaman nung pandesal visit na. Hindi ko makakalimutan niya elementary days. Pero kapag nakakaluwag-luwag ang palaman ng pandesal namin, pinaka-paborito ko talaga sa lahat, syempre, yung liver spread na Rino. O, tinan nga natin anong sasagot ni Inday Sara dito sa paborito or naaalala niyang ipinapalaman nila sa pandesal. Sir Wilson Flores, unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una, magandang umaga sa inyong lahat, maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpapasalamat po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya was truly very happy to have received your invitation and thank you. And happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa Bisaya, yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa kaya... Ang weirdo nun, ha? Cheese whiz, tsaka bulad. Pero nga, masarap yung cheese whiz, no? Oh, cheese. Pero mayaman kapag nakabili ka ng cheese whiz kasi. Oh, karaniwan ng isa pang palaman ng pandesal. Lagyan nyo nga dyan sa comment section kung anong pinapalaman ninyo sa pandesal. Pero isa pang, naalala ko na pinapalaman namin yung dinudurog-durog mo ng sobrang durog na durog yung sardinas. Tapos maglalagay ka. Isang kutsara lang, igaganon mo na. Pag sumobra kasi isang kutsara, kokotong ka ng tatay ko eh. O, ganun lang. Pag medyo nakakaluwag-luwag, may sardinas ka o kaya minsan liver spread. Kaya ako hanggang ngayon, dahil yun yung childhood memory ko, pag bumibili ko ng pandesal dyan sa mga Pandi Manila, ganyan, o bibili ko ng liver spread, yun ang ipinapalaman ko. Namimiss ko kasi. Kaya nung nagkaroon ng problema ang Reno noon, di ba, yung parang tatanggalin ng Reno dahil kesyo hindi daw safe, pucha, galit na galit ako. Oo, talagang nagmarakulyo ako sa Facebook. Sabi ko, paano na ang kaldereta ang minudo pag wala ng Reno? Pero si Inday Sara, cheese whiz, oo. Yung mga pinsan ko kasi medyo may kaya yan. Pupunta ako sa bahay nila, magnanakaw ako ng cheese whiz. Oo, pero bihirang-bihira yan. O, pang mayaman yan eh. Sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal. Cheese whiz tsaka bulad or daing. Meron akong maalala na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulad. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulad. So breakfast, may bulad. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulad, yung akala ko malinis na siya, na wala siyang buto, wala siyang tinik. So nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganun. Tapos, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos, nang natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yun, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos, sa sobrang iyak ko, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko,
sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school? Sumama ka na lang sa akin. Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo. So maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Tsaka sa Hall of Justice pa yon, no? So, mas bata pa pala ako noon. So, 4 siguro. Ay, yes, 4. Oo, so sumama ako doon at gusto ko kasi doon sa Hall of Justice kasi busy si PRD nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan. Akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan umaabot. So, yun yung hindi ko makalimutan na memory sa pandesal. Kaya ingat na ako kapag ginagawa ko yung cheese whiz tsaka daing. Kaya pala kayo naging lawyer, 4 years old na sa Hall of Justice na kayo. Oo, maalala ko pa, sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors iba-iba yung opisina nila, iba-iba yung style ng opisina nila, iba-iba yung kanilang routine sa opisina. At maalala ko pa, bata pa ako, marunong na ako mag-typewriter. Kasi may typewriter, 'di ba, sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, para hindi ako paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Opo. Congressman namin dito, ha? Yes. Good morning po, Congressman. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi tayo nag-abot. Nag-abot ba tayo? Hindi na, no? Wow. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Beda Thank you. College. May tanong sila, kung may memories, yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former President Duterte? May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung, or kung naglalagay ba siya ng palaman. Yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanungin natin dyan si Kitty. Kasi yes. siya yung lumaki na nandyan talaga si PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Ma'am, Bisaya siya. May buntag, BP Inday. Video ko lang. So, ingon ni Sir Wilson, light lang daw akong pangutan. Siyempre, ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson. Pero, how do you distress ba? Stress. How do you cope with stress now? Unang-una, tulog. No? Hinahabaan ko yung tulog ko. Tapos meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang, hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11 p.m. tulog na ako and then 8 a.m. dapat gising na ako. So sinusubukan ko pa lang. Hindi pa siya perfect na routine. Tapos pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na magkasama kami tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko yung
luto kain. So kung kunwari may griller, tapos hotdog, tapos kakainin ka agad. So yung mga ganun na mga bagay. You were spotted, di ba, parang watching a musical with your daughter. Isa din ba yun sa mga parang ways to distress mo? Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba, no? CCP, yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yon, maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon, hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito, at nagre-rating siya. Tapos tinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So nagluluto yun ng banana bread. Pangalan niya? Si Stonefish. Nagluluto ng banana bread. Tapos nagluluto din yun ng ulam niya. So yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, VP Inday. Thank you, Ms. Natalie Tomada. Ay, Mr. Nye, yes. From Xinhua News Agency. May mga foreign media and Philippine media here. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now China have pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and experience also lessons. So what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Philippines. Yes. For the Poverty, Philippines, hunger. yes. Well, I see, sir, that in the People's Republic of China, there is really a plan on how to uplift the citizens from poverty. And that is very important, that there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education, and not just the education that we see now, but modernization of education as well. It has to evolve
with the changing times. And then next is food security. It is important that the state invests in modernization and assisted farming. So sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital to the farmers to give them the startup. And then it has to be state farming as well so that we get to use all the available lands, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Thank you, Vice President. May nag-text din dito, 3 people. What is kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope ho, ma'am, and what lessons can we learn from the way you cope ho? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Don't look. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may edad ka na, at syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon kasi, di ba, nag-shampoo tayo, Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung. So yan yung crisis natin, sir. Aging po ang crisis. Tapos, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon. Medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Snappy yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din, noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan, na I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me
a while, it took me a while to realize my worth and value as a government official, na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang desisyon ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Very, very unique ang sinabi niyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing, saka professional, magandang advice yun mga sinabi niyo, ma'am. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro ang vitamins ko, yes, ang maintenance ko isa lang. Yes, ang vitamins ko 1,000. wow. So take vitamins, don't forget. Vitamins ko 1 piraso lang. Ay ang maintenance ko 1 piraso lang. Ang vitamins ko 1,000 yan. Kung ano-ano lang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.